Sinagot ng Malacanang ang pagtanggi ng Office of the Solicitor General bilang kinatawan ng gobyerno sa inihahing habeas corpus petitions ng magkakapatid na Duterte. Siguro po mas maganda po kung mismo si Solgen ang mag-assess sa sarili niya, kung siya pa po ba ay nararapat na tumayo bilang Solicitor General. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi pa naman napag-uusapan kung papalitan si Solicitor General Minardo Guevara dahil dito. Para kay Guevara, si Pangulong Bongbong Marcos na ang bahala dito. Hindi lang naman daw abogado ng gobyerno ang OSG, kundi tagapagtanggol din ang mga karapatan ng mamamayan. Marami pa raw ibang kasong hinahawakan ng OSG para sa gobyerno. Titigil lamang daw siya sa kanyang trabaho sakaling sabihan siya ng Pangulo. In very good spirits, ganyan inilarawan ni Vice President Sara Duterte ang lagay ng kanyang ama na nasa ospital pa rin sa loob ng detention center. At live mula naman sa The Hague sa The Netherlands, may ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz! Connie, alas 4:19 na ng madaling araw ngayon dito sa The Hague, The Netherlands. Sa ikalawang pagkakataon ay muling nabisita ni Vice President Sara Duterte ang kanyang ama na nakakulong ngayon sa Scheveningen Prison. At sabi nga ni Vice President Sara Duterte, pinauuwi na raw siya ng kanyang ama para matupad yung kanyang mga tungkulin dito sa bansa. No? Pero aniya, inaayos pa raw niya ang defense team na bubuo nga para katawanin ang at depensahan ang kanyang ama sa kanyang reklamong kinakaharap niya sa International Criminal Court. At ito nga yung crimes against humanity. Sa ngayon, bukod kay British-Israeli lawyer, attorney Nicholas Kaufman, na tatayong lead counsel ng kanyang ama, ay may kinakausap pa raw siya na ibang abogado para bumuo sa naturang defense o legal team. Para mga foreign national daw ito at may karanasan sa international law at sa International Criminal Court. Sabi pa ng bise, magwi-withdraw raw bilang abogado ng kanyang ama si dating Executive Secretary Salvador Medialdea oras na maayos na ang defense team. Ayon din kay Vice President Sara ay hindi raw magiging bahagi ng defense team ng dating Pangulo si Attorney Harry Roque. Hindi pa Kung kasi nais pa rin daw na-establish kung ano yung basis ng pag-stay niya dito sa Netherlands. And we don't want complications ba. Gusto namin nakatutok talaga yung lawyers doon sa kaso. We want him to focus on his asylum and then we want our lawyers to focus on the case. Both us from the Least Counsel and Attorney Medialdea. Kung nais pa rin daw ni Attorney Roque na katawanin o depensahan ang dating Pangulo, ay kailangan daw niyang talakayin ito kay former President Rodrigo Roa Duterte. Hiningin naman namin ang reaksyon o komento dito ni Attorney Roque at ayon sa kanya, no comment muna. Sabi pa ni Vice President, maayos ang lagay ng ama sa hospital ng ICC Detention Facility pa rin nananatili sa ngayon ang kanyang ama para ma-monitor ng mga doktor. Hindi pa siguro siya all clear, base siguro sa assessments ng doctor. He's in very good spirits. Meron siyang, tinanong ko siya kung kamusta yung pagkain, sabi niya meron namang rice. It's his style eh, hindi ko alam kung... Marami na po siya nakakausap na ibang detainee. Meron siyang, tinanong ko siya kung kamusta yung pagkain, sabi niya meron namang rice. Gaya nga na sinabi ni Vice President Sara Duterte, mataas daw ang moral ng dating Pangulo. Katunayan ay nakagawa na raw ng mga kaibigan ang dating Pangulo sa loob ng kulungan. Sabi pa ni Vice President Duterte, pwede raw siyang padalhan ng sulat sa loob ng kulungan gaya ng ginawa ng isang Dutch couple. At ito raw ay sinusuri muna ng mga tauhan ng detention facility. Sabi raw ng dating Pangulo, wag nang papuntahin ang pamilya sa The Hague dahil wala naman daw silang magagawa doon unless gusto nilang sundan siya sa loob. At samantala, ito nga po, yung tungkol naman po kay Executive Secretary Salvador Medialdea, siya po ay nananatiling nasa ospital at ayon sa pahayag ng Philippine Embassy dito sa The Netherlands ay matapos siyang bigyan ng treatment sa emergency room ay inilipat na siya sa regular na room
ngayon at nananatiling naka-confine pa rin sa ospital pero may nagbabantay naman sa kanya na kaanak. Samantala sa March 23 nga po gaganapin yung malawakang rally ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at base sa impormasyong binigay sa atin ay nabigyan na nga ng permit ang protest rally na ito at talagang marami raw ng mga tao mula sa iba't ibang panig ng Europa ang pupunta dito sa the Netherlands para makiisa sa naturang protest na yan. Ayan muna ang latest na sitwasyon mula pa rin dito sa The Hague, the Netherlands. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Mariz Umali. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita tayo sa Visayas sa Mindanao kasama ang GMA Regional TV. Nagsuntukan ang 2 minor de edad sa Molo District sa Iloilo City sa utos na isang barangay kagawad. Cecil, bakit naman daw ginawa yan ng kagawad? Rafi, ang sabi ng kagawad ay matagal na niyang sakit sa ulo ang dalawa na hindi raw matigil-tigil sa pag-aaway. Kaya pinagsuot niya ng boxing gloves ang dalawa na edad 14 at 15. Ilang residente ang nanood at tila nag-cheer pa habang nagkakasakitan ang dalawa. Ikinagalit yan ng mga magulang at guardian ng dalawa. Nagsorry na sa kanila ang kagawad na umaming nagkamali siya. Pinagsabihan na rin siya ng barangay captain. Pinulong naman ng Iloilo City Social Welfare and Development Office ang mga sangkot. Isa sa ilalim sa rehabilitative counseling at ipagko-community service ang dalawang nag-away na minor de edad. May inarestong mag-asawa dito sa Cebu City matapos umano nilang ibenta ang kanilang bagong silang na anak. Ayon sa mga otoridad, nabisto ang ginawa ng mga magulang matapos ikwento ng isa nilang anak sa kalaro na ibinenta ang kanyang bunsong kapatid. Ang kalaro nagsumbong sa kanyang nanay na nag-report sa barangay. Batay sa investigasyon, pang-8 anak ng babaeng sospek ang 2-week-old baby girl na ibinenta nitong March 7. Nangyari daw yan sa isang public hospital, kapalit ang 30,000 pesos na bayad. Nasa gitna ang sanggol at na-turn over sa DSWD. Iniimbestigahan din kung naibenta na noon ng ina ang ika-7 niyang anak. Nasa kustudiya na ng pulisya ang mag-asawa na unang nahuli dahil sa illegal gambling. Maharap din sila sa reklamong human trafficking. Wala silang pahayag. Ang mga naiwang mga anak naman ay pansamantalang nasa pangangalaga ng mga kaanak. Mga mare, mas aabangan ang susunod na mga episode ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition sa pagpasok ng pinakabagong housemate. Ako si Bianca De Vera, ang sasing unika iha ng Taguig. Siya ang kapamilya actress na si Bianca De Vera. Nakatrabaho niya na rin sina PBB host Gabby Garcia at kapwa housemate na si Will Ashley sa GMA Network at ABS-CBN collab series na Unbreak My Heart. Sa pagpasok ni Bianca, pantay na ang bilang ng mga kapamilya at kapuso housemates. Bilang bagong twist, may shuffle o palitan ng duo ang mga housemates. Sino-sino kaya ang magiging magkakapares? Yeah, I'm Marjeline. Pogi ka na. Bukod naman kay Mrs. Castro na nag-lesson sa bahay ni Kuya, aabangan na rin ang pagbisita ng iba pang karakter na ginagampanan mismo ng housemate na si Esnier. Mapapanood ang Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition sa GMA, Lunes hanggang Biyernes 10 p.m., 6:15 p.m. naman tuwing weekends. Samantala, kinilala po ang husay ng GMA Integrated News at Sales and Marketing Group ng GMA Network sa 12th Araw Values Awards para sa pagtalakay at pagbibigay pansin sa iba't ibang importanteng issue sa lipunan, gaya po ng climate change. Balitang hatid ni Katrina Son. Climate Change Special Series via GMA Network Incorporated. Bronze Award winner ang GMA Integrated News Climate Change Special Series Plug, banta ng nagbabagong klima ng 24 oras sa ginanap na 12th season ng Araw Values Awards sa Aliw Theater sa Pasay sa kategoryang Concern for and Preservation of the Environment. Ang naturang pagkilala
ay tinanggap ng Senior Vice President ng GMA Integrated News, Regional TV and Synergy na si Oliver Victor B. Amoroso. Ang network kasi patuloy ang pagbibigay pansin sa mga issues ng lipunan ng ating bansa. Sa palagay natin, isa na dito ang pinaka-importanting issue ay yung climate change. So itong recognition na to, hopefully that would further drive us to elevate our commitment for that drive natin na mabigyan pa ng mas mataas na level na pag-uusap o pagtatalakay sa climate change. Wagi rin ng bronze medal ang Sales and Marketing Group ng GMA sa kategoryang Concern for and Preservation of the Environment at maging sa kategoryang Reverence for Family Unit or Marriage or Responsible Parenthood. Silver Award naman ang natanggap ng Sales and Marketing Group ng GMA sa kategoryang Respect and Care for Life and Dignity and the Rights of All. Ang Araw Values Award si Club ng Araw ay binuo para parangalan ang mga advertisements sa iba't ibang mga plataporma na may mga natatanging mensahe. Napaka-importante ng parangal na to kasi ang mga values ng Filipino, 7 cornerstone values, yan yung nire-represent ng Ad Foundation. Values also inspire people on how they should think, how they should act, how should they behave. Katrina Son nagbabalita para sa GMA Integrated News.